Ang Paseco ay nagsimula hindi bilang isang residential area, kundi bilang isang mahalagang pasilidad para sa industriya ng pagbabarko sa Philippines. So nagsimula to as NASCO at Engineer Island. 1960s pa yon, ang lugar na kinatayuan ng Paseco ay kilala bilang Engineer Island. Isa itong artificial island na nilikha sa pamamagitan ng reclamation dito sa bukana ng Ilog Pasig at Manila Bay. So dito matatagpuan ang National Shipyard and Steel Corporation, isang kumpanya ng gobyerno. So bilang lang yung mga nakatira dito, lalo na yung mga 1960s. I think mga empleyado lang yung mga nandito dati. Pero fast forward tayo ngayon, ganito kadami na ang mga bahay. Nagmisto lang residential area na to. So dito makikita nyo yung mga natitirang mga barong-barong dito sa breakwater. Tapos ito palang area na to na dating walang kalsada, sinemento na at nilagyan ng dike para protection para sa mga residente dito, hindi abutin ng baha. Ito ang playa. Ito yung malapit sa ako na to, sa dagat eh. Nang-apply ka ba? Ito yung mga bahay na nakatayo dito sa breakwater pier ng Manila. Lampas na pala ako, magpas ko na pala. Oh, malaking dagat yun, harap yun. Yung talagang beach yun, oh. Harap nito doon, oh. Harap ng Bataan. Yung mga Pier yan, pier, TI. yung mga container van galing sa kanyan. Mga ibang bansa yan. Ito pala. International. So dito pala binabagsak na. Oh, dyan kasi ang Manila, 3 pier to eh. Ito ano to, South Harbor to. Oh, sa Harbor. Mayroon pa tayo tinatawag ni Maipe, Manila International. Doon sa kabila yun. May parula pa na. May Harbor tayo. TI Ano? company yan. Mga laman to sir, mga products sir no. Oh, products, dipindi. Malalaki to na. Lahat. Kumbaga nga dito lang pwede. Akin dyan. Ako lang makip ng CCTV nila. Ah. Hulihin ka eh. Ano huli pag lumampas ka dyan? Oo, kasi private property yan. Private na pala dyan. Wala mayari, doon po yung mayari yan eh. Okay. Sa Bagyo? Ba, talaga oh. Saan bahay nyo dito sir? Hanggang saan ba yung kwan dito sir pag may bagyo? Hanggang saan yung tubig? Mga siguro mga kulwalang sa metro na lang, ako na dito. Okay. Lumalampas na para din para sa breakwater no? Mga malakas ng alon. Punta lang, lampas yan oh. Wala. Ito may bahay dito dati? Wala sir. Wala. Nakabukas na ka to? Bawal tayo yun yan. Kasi para kan daungan. Oo, kasi minsan may mga naalas sa rito ng mga gibara. Nakakip ka dyan eh. Okay. So ito na yung, so dati sir, 40 years ago sir, meron na tong breakwater dito. Oo, meron. Pero yung bahay dati, kaunti lang. Oo, sila. Ngayon, doble. Pero parang bawal lang patayo ng bahay dito. So maganda bigyan ng pabahay din. Oo, maganda sana yun. Sana kailangan nyo rito. Kung talagang i-relocasyon kayo ba, hindi kayo palisin palabas na yung Paseco. Pasok dyan, pasok. Ito yung kwan dito, parang kwan lang na. Yung mga nakatayo dito. Actually, pinagkaibalan dito, medyo malapit sila sa Manila Bay talaga. Pag naputok mo, wala na. Ito mga daanan to papunta sa mga ibang area ng bahay. Hello.
Alright, so ginawa na rin pala yung kalsada dito, tsaka yung dike, no? Sementado, no? Ito meron ng simbahan. Dati guys, wala pa to yung dike dito. Tsaka itong mga pailaw. Ang ganda na pala. Bago improve kasi dito, talagang bihira makakadaan yung mga sasakyan. Dahil sa sobrang lubak tsaka masikip ito, nilawakan na pala. Ito yung malapit sa kanto Aplaya. Yan, ang ganda na, oh. Dito yung daungan ng mga bangka. Sa likod kabayan yan po yung mga barko. Yan yung ginagamit dito sa pagtambak ng mga buhangin, no? Sa reclamation project. Yan na, improve, oh. Kasi doon malapit sa may Pasig River, parang kwantong bihira. Ito po yung beach dito sa Baseco. Oh. Tingnan hapon, daming naliligo dyan. Ito yung mga bangka gamit nila pang huling lista. Grabe yung reclamation dyan sa dulo. Oh. Dami ng mga tinambak. Oh. Nakalumitaw na rin yung isla. Maayos at least para matadaanan na siya ng mga sasakyan, no? Sa wall ng Paseco. Pero ito, Nay, nabutan nyo to dito, ginagawa tong kalsada. Ano ba yung itsura nito dati? Maputik po. Maputik, tapos mga sasakyan di makakadaan. Mga motor tsaka bike lang. Kalsada, tapos may ilaw, tapos merong dike. Wala pa pong ilaw. Wala pang ilaw. Ngayon may ilaw na. So, Talagay lang na may ilaw. nabutan nyo nung bumagyo to dati, yung binabaha. Opo, dito lang. Hanggang saan po yung tubig dati? Hanggang doon. Sa looban. So, lubog to dito lahat. Tapos dito, pwede na maligo sa kabila, no? Dito. Doon sa kabila, bawal. Pwede naman. Pwede rin naman, no? Okay. Ayos pala, may kalsada na pala dito. So, ang itsura nito dati may putik, pero may mga bahay din dito dati, wala. O, inalis yung iba. Para ganyan po yung na puno. Puro parang mangrove. Ito yung tinatawag nilang Aplaya. At dati lang tong breakwater. Pero nakalipas ang more than 20 years, paunti-unting tinayuan to ng mga bahay hanggang sa dumami na ngayon. Maraming mga barge ang nakaparada dyan. Pero dahil sa dami ng mga bahay dyan, yung iba dito na sa dulo, no? Sa likod naman, nakikita mo yung parang isla. Yan na po yung reclamation project ng Manila Bay. Ang laki na, di ba? Sooner or later, may kita kayo ng building dyan. Ginagawa na rin kasi yung expansion ng SM by the Bay dyan. Sa may MOA parte, kita mo, no? Yung mga barko, patuloy pa rin yung pag-iimbak nila ng mga buhangin dyan. Yung iba nakaparada na yan dyan. So kung tatanungin, ito yung mga kailangan mabigyan ng relocation. Kasi alam nyo ba na pag bagyo, ito yung unang-unang dinadala sa evacuation center dahil napaka-prone sila sa flooding. Ito naman yung bagong kalsada na ginawa dito malapit sa beach. At malaking tulong to dahil makakadaan na rin yung mga sasakyan dito. Dati kasi mga
tao lang maglalakad. Pero ito malaking tulong para in case may sakuna naman, mabilis makalabas yung mga residente dito papunta dun malapit sa Pasig River. At ito naman yung Pakawan ngayon at ang Paseco Beach. So after ilang tambak to ng mga basura, kitang-kita mo malinis na ngayon.